Hi Mars! For today's video ay tuturo ko naman sa inyo ang isang recipe na pwede nating pangnegosyo at isang version din ito sa paggawa ng kakanin. Bali, ginawa ko ubi flavor ang yung usually nating ginagawa maha. So, pwede pala ito mga Mars, no? At napakasarap din po ng pinalabasan. Bibigyan ko rin kayo ng idea dito mga Mars kung ilan yung magagawa natin sa recipe na ito. Bale, titignan natin kung magkano ang ating possible na kikitain. So, umpisahan na natin mga Mars. Madali lang naman itong gawin. Una, syempre, pagsasama-samahin lang natin yung mga sangkap. Meron tayo ditong isang latang clean corn. Pwede rin kayong gumamit ng whole corn. Pero kasi, mas maganda kapag cream yung gagamitin natin. Kasi, mas malalasahan talaga natin yung mais. Then, isusunod natin dito yung isang latang condensed milk na ubi flavor. Siyempre, flavored ubi maha ang gagawin natin, kaya ubi flavor yung ilalagay natin na condensed. Then, lalagyan natin ito ng isang pouch na gata. Yung Coco Mama po yung ginamit ko dito. At lalagyan natin ng 1 liter ng tubig. So, imimix-mix lang muna natin ito para magsama-sama yung mga sangkap. At lalagyan din natin siya ng 1/4 kilo ng sugar. Usually po, kapag colored po yung recipe na ginagawa ko or may kulay, gumagamit po ako dito ng wash sugar. Pero pag classic po yung ginagawa ko na maha, puting asukal po yung ginagamit ko. Pero nakadepende na po yun sa inyo kung ano yung gagamitin nyo. So, i-mix lang natin ito ng mabuti hanggang sa matunaw. Tapos, meron ako ditong 300 grams na cornstarch. Lalagyan ko lang ito ng 500 ml na tubig. Bali yan po yung mixture na kailangan natin. Tutunawin lang po muna natin ito. So, habang tinutunaw natin itong cornstarch, dapat naka-on na rin yung kalan natin na niluluto dito sa ating mixture. Bali, papakuluin muna po natin itong mixture na to para po mas maganda siya at mas madali siyang lutuin. Pero yung iba kasi, pinagsasama niya na yung cornstarch mixture dito sa lahat na sangkap. Tapos nag-add din ako dito ng half teaspoon ng salt, pampabalance po ng lasa. Ganyan lang po. At naglagay din pala ako dito ng 1 tablespoon ng margarine. Pwede naman pong butter yung gamitin nyo kung wala kayong margarine. Ako kasi, margarine lang po yung nandirito. So ayan, dapat kulong-kulo po ang mixture bago natin ilalagay yung yung cornstarch mixture. Yan. At once na kulo na yan, madali lang naman itong maluto kapag nailagay na natin yung cornstarch. O ayan, kumukulo na yung tubig. So, it means kailangan na nating ilagay yung ating cornstarch mixture. Dapat halong-halo po ito. At sa point po na to, dapat hihinaan nyo na rin yung apoy nyo mga Mars kasi mabilis po itong lumapot. May tendency po na magbuo-buo yung mixture kapag malakas po yung apoy. So, kailangan, habang binubuhos natin itong cornstarch, mahina na po yung apoy nito. Tapos, haluin lang natin at mabilis po itong lalapot. Tips din po pala mga Mars, kapag nagluluto kayo ng maha, dapat po, nakaready na rin yung paglalagyan nyo nito. Kasi kapag lumapot na to at naluto na, madali na po itong tumigas. Madali na siyang mag-set. Kaya kailangan naka-ready na yung pagsasalinan natin dito. Basta sa pagluluto naman nito is kailangan lang halo talaga ng halo para siya maluto. Tsaka dapat po lutong-luto yung maha natin para hindi rin siya madaling mapanis. Meron po tayong palatandaan kapag okay na yung maha. Or ibig sabihin is luto na talaga siya. Ano po yan eh? Makikita natin na, ayan, tignan niyo po yung niluluto natin. Bale yan, nagaano siya yung parang kumukulo-kulo. Yan po yung indication na maluluto na yung ating maha.
Pagkatapos nito mga Mars, ilang segundo lang po, okay na ang ating maha. Pwede na nating i-off yung ating kalan. Shortcut na nga mga Mars, hindi ko na naipakita sa inyo, bali ito po yung naging outcome ng ating maha sa 300 grams na cornstarch. Nakagawa tayo dito ng bali 8 styro at saka 2 microwavable tub na 500 ml. Pero tinimbang ko rin po ito mga Mars. At ang sukat po ng naka-styro is 250 grams. Yung naka-microwavable tub naman po is 350 grams. Siguro kung gagawin natin ito lahat sa naka-styro, makakagawa tayo ng 11 pieces na styro. Ganun po. At ito may sobra nga tayo. Ito yung ating sweet taste. At nakita nyo naman, mainit-init pa nga ito, is tinikman ko na. Madali talagang mag-set yung maha. Basta sakto-sakto yung or nakuha nyo yung dami ng cornstarch sa isang mixture, hindi po kayo papalpak mga Mars. Sa pagpipresyo naman nito mga Mars, nakadepende na po yun sa inyo. Siyempre, unang-una, magkakaiba tayo ng lugar at presyo ng mga binibiling sangkap. Basta ang importante po is mag-posting muna kayo para alam niyo po kung magkano nyo ito ibebenta. Pwede rin po itong ilagay sa bilao. So, paano mga Mars, sana ay nakapagbigay na naman ako ng idea or tips na pwede nyo pong pagkakitaan at pwede rin po itong magamit. Halimbawa may okasyon kayo, pwede po itong panghanda. At yak ako na mabubuspungan nyo ito mga Mars. So, paano hanggang dito na lang muna ang ating video. Thank you for watching. God bless and bye-bye. Until my next vlog mga Mars.